garbage piled up in the river in front of Baclaran Church in Parañaque City after heavy habagat rains. And mobile journalist Francis Rivera now joins us on the ground with the latest. Francis, naku, kamusta ng sitwasyon dyan? Ito naman ang ginagawa nilang clearing operation dito sa Baclaran, no, dito yun specifically malapit mismo sa Redemptor Station. At ito nga ay gumagamit na sila ng mga machine, no, sa paghakot ng mga basura. Katuwa nga dito yung Parañaque LGU kasama ang MMDA. So to give you an overview kung gaano kakalala yung nakikita natin basura dito. Ito, ikot ko lang yung camera natin. Ito yung mga nandito na sa daan kung saan ito yung mga nahakot na nila at ilalagay doon sa mga dump truck. At kita naman natin na halos marami rin yung mga truck na nandito kung saan nga i-dispose nila agad. At dito, kakit lang tayo ng konti. Ito meron tayong mga personnel dito from Parañaque LGU, itong mga sentro na halos sa sila mismo. Nakita na nga natin, nandun na sila mismo sa ilog na to. Ito yung tinatawag nilang Baclaran Channel. So, kita naman natin na halos sa puno ng basura itong dagat na ito, no? Itong part na to ng Manila Bay. At ayon nga kay MMDA General Manager General Torre, no? Yung iba kasi dito sa mga basurang ito, halo-halo na, no? Pagkulan sa Cavite, Las Piñas, at some part ng mga nakakonekta dito sa Manila Bay. So nakikita nga natin, yan sa ating likuran, na halos talagang double time o sinasamahan na ng mga equipment, heavy equipment, at ng manpower para nga lang matanggal na yung mga basura dito. Pero based on sa observation din, ng Parañaque LGU, mukhang aabutin pang araw ng isang linggo bago talaga tuluyang mawala yung mga basura na naandito, na inanod, no? Dulot nga ng halos ilang araw, tuloy na pag-uulan. Ulin? Francis, tama ba na first time lang yan nangyari? First time lang na naipon yung ganyang karaming basura dyan malapit nga sa Baclaran Church? Yes, no. First time lang daw ito mangyari na talagang halos puno itong Baclaran Channel, no, itong parte na ito, no, kung saan nga kahapon nakita rin natin over social media posts na halos mas makapal pa nito. Actually, ito sa medyo marami-rami pa naman, pero kita rin natin na halos unti-unti na nilang kinukuha. At putin, no, base dito sa ating mga nakikita, iba-iba yung mga basura na nakikita natin. Katulad nito, mga kahoy, karamihan sa mga nakikita natin ito kahoy, mga plastic, no, plastic bottle, at nakikita rin natin dito sa baba yung mga sachet, no, like yung mga sachet ng shampoo, o mga sabon, no, na nakikita rin natin dito. So, halos halo yung nakikita natin mga basura. At actually, actually meron din tayong kaunting nakikita mga takas ng puno, ano, na inanod na rin talaga dito. At kung tatanungin mo kung ano yung amoy, amoy ng or amoy yung amoy dito sa paligid ng ano. Pero ito kay TVs na mga producer o mga personnel dito, no, kung saan nga kung yung ginagawa nila paglilinis dito sa may Baclaran. Jevo, simula nung sila ay maglinis dyan, ilang truck na ng basura ang kanilang ginamit, no? Para nga maimis itong mga basurahan na ito. At para mas malinaw sa ating mga manonood, sa ating mga kapatid, saan dinadala itong tambak na basura na nakokolekta nila ngayon dyan? Yes, so simula kahapon nakalikot na daw sila ng workboat na ang basura, tubigan muna sila ng around 11 p.m. kagabi, no, dahil nga nahihirapan din sila kunin yung mga basura dito dahil paiba-iba raw yung level ng dito sa parts ito ng Manila Bay, no? Pero ngayon
nakikita natin, nakapupuno na sila no, ng halos 3 truck. Ito yung mga truck na nandito, halo-halo from the LGU ng Parañaque, tapos meron din sa MMDA. At isa din kasi sa mga nakikita nila hirap din no, na nakikita nila is medyo malayo yung dump site so, may bandang tinggal. Kaya yung pag-transfer o yung pag-travel ng mga dump truck medyo natatagal, tulad na rin daw talaga ng traffic. Pero ayon nga kay MMDA General Manager, magtutuloy-tuloy nga raw itong paglilinis nila, itong clearing off hanggang sa malinis at mahakot lahat ng basura na nagkipon dito sa Baclaran. All right, well, thanks for that report and do stay safe there. That was mobile journalist Francis Rivera reporting.